Okay, handa ka na ba? Kasi yung mga material na pinadala mo sa amin, grabe. May isang tanong doon na parang simple lang sa una. Pero habang binabasa mo, parang, teka, sobrang lalim pala nito. Ang tanong, kaya bang tuparin ng isang nilalang, tao man yan o anghel, ang utos ng pag-ibig gamit lang yung sarili niyang lakas? Isang tanong na parang dalawa lang yung sagot, no? Oo o hindi. At ayon mismo sa sulatin, may dalawang kampo talaga dyan. Sa isang banda, may mga nagsasabing, oo, dapat kayanin. Kasi ang logic nila, bakit naman mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na imposible pala sa simula pa lang? 'Di ba? May point. Oo, may punto yun. Parang sinasabi na yung utos mismo, pruweba na kaya siyang gawin. Pero, at ito yung malaking pero, may pangalawang pananaw na siyang pinanindigan talaga ng may akda. At ang sagot niya, malinaw, matunog, hindi. Hindi kaya. At dito na nagsisimula yung ating pagsisid. Kasi hindi lang simpleng hindi yung sagot niya eh. May buong argumento siya, parang isang kadena ng logic na nagpapaliwanag kung bakit sa tingin niya talagang hindi. Sige, sige, hima-himayin natin yan. Bakit ganun ka-importante para sa kanya na imposible tong gawin mag-isa? Ano yung pinakaunang hakbang sa argumento niya? Okay, ang unang hakbang niya, kinonekta niya yung dalawang konsepto. Sabi niya, yung utos na magmahal, hindi yan simpleng task lang. Direkta raw yung nakakabit sa buhay na walang hanggan. Kumbaga, ang pagsunod sa utos ay katumbas ng pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Teka. Medyo hindi ko pa masyadong gets. Halimbawa, sabihin nating kaya niya. Kaya niyang tuparin yung utos mag-isa. Bakit problema yun agad? Di ba dapat maganda yun, nagtagumpay siya? Na nga, diyan na pumapasok yung central problem para sa author. Kasi kung yung pagsunod sa utos, sabihin nating A, ay katumbas ng buhay na walang hanggan, yung B, at kaya mong gawin yung A mag-isa, ang logical na conclusion, kaya mo ring makuha yung B mag-isa. At sa teolohiyang pinipresenta niya, malaking problema yon. Paanong naging problema? Bakit? Kasi sa pananaw ng source mo, ang Diyos ang tanging source ng lahat, lalo na ng buhay. Kung may isang nilalang na kayang bigyan yung sarili niya ng buhay na walang hanggan, gamit lang yung sarili niyang gawa, parang sinabi na rin niyang siya ay Diyos. O di kaya, hindi na niya kailangan yung original na pinagmulan. Sinisira nun yung mismong pundasyon, di ba? Yung relasyon ng creator at ng created. Okay, mas malinaw na. So parang, kung kaya mo mag-isa, para mo na ring sinabing hindi na kita kailangan. Doon nasisira yung relasyon. So paano niya nire-resolve to? Kung hindi kaya mag-isa, anong solusyon? Dito na ngayon pumapasok yung napakahalagang konsepto ng biyaya. Grace. Oo, grace. Sinasabi niya na ang tanyong paraan para masunod yung utos ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos. Hindi siya parang power-up na automatic, kundi isang regalo, isang tulong na laging inaalok. Pero may mahalagang detalye rito. Sabi sa sulatin, may kalayaan daw yung nilalang na tanggihan yung biyaya, hindi ito pilitan. Eksakto. At ang ganda ng analogy na ginamit niya para ipaliwanag yan. Isang inaraw na nag-aalok ng gatas sa sanggol. Nandun yung gatas, inaalok, kailangan ng baby para mabuhay, pero kung yung baby for some reason ayaw uminom, kasalanan ba ng ina? Ang point ng author? Hindi. Yung biyaya, parang gatas, laging nandyan. Pero yung desisyon na tanggapin, nasa nila lang. Magandang analogy yan. Pero alam mo, baka may magsabi, teka, hindi naman sanggol ang tao. May isip na tayo. Di ba? Mas komplikado tayo kaysa diyan. Paano sinasagot ng source yung ganong anggulo? At dito niya dilamot yung isa pang example. Mas mabigat. Ang pagkahulog ni Halel na alam naman natin sa teolohiya, yan ay tumutukoy kay Lucifer. Ayon sa source, si Halel hindi raw siya nahulog dahil pinagkahitan siya ng biyaya o dahil may kulang sa kanya. Nahulog siya kasi sa kalayaan niya, tinanggihan niya yung biyaya. So ang point, kahit yung pinakamataas at pinakamatalinong nilalang, may kalayaang tumanggi. At dahil doon sa pagtanggi niya, iginalang ng Diyos yung desisyon niya. Hinayaan siya. At dito na lumalalim lalo yung usapan.
Kasi lumalabas na hindi lang tutungkol sa personal na desisyon, kundi sa buong disenyo pala ng creation. Dito na pumapasok yung free will sa mas malaking picture. Tama ka. Kasi ayon sa material, eto, medyo radical tong ideya na to sa kasalukuyang estruktura daw ng paglikha, yung kalayaang magpasya. Hindi pa kumpleto. Sinasabi ng nagiging perfecto at ganap lang siya sa pamamagitan ng isang partikular na bagay, ang krus. Wow, teka, ang bigat niyan. Paanong nangyari yon? Paano yung isang event sa history, yung cruise, ang magiging susi para sa isang bagay na kasing fundamental ng kalayaan? Isipin mo na parang apprentice ka. May kalayaan kang gumawa ng sarili mong obra, pero kailangan mo ng gabay, ng isang perfect example mula sa master para maging perpekto talaga yung gawa mo. Sa pananaw ng may akda, yung cruise, yun yung parang masterclass para sa kalayaan natin. Yun daw yung pinakadakilang demonstration ng pag-ibig. Kung walang cruise sa disenyo, yung kalayaan may potential pero hindi aabot sa kaganapan. At idinidiin pa na pinili ng Diyos itong disenyo na to? Yun yung pinakamahalaga. Pinili niya, sabi sa source, pwede naman daw siyang gumawa ng mga nilalang na parang robot, perfectong sumusunod. Pero hindi yun yung ginawa niya. Yung istrukturang pinili niya, umiikot sa krus. Okay, so para magmahal, kailangan mo ng biyaya. Para tanggapin yung biyaya, kailangan mo ng malayang pagpapasya. Tapos para maging perfecto yung pagpapasya na yon, kailangan mo makita yung pinaka-perfect na example ng pag-ibig na ayon sa source, yung krus. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa flow? Parang hagdanan. Eksakto, ganyan na ganyan yung inilatag yung logic. Yung krus ang nagiging, batayan. Dahil doon niya nakikita at nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa pinakasukdulan nitong anyo. Kung ganun, ano ang ibig sabihin nito? Baka naman yung utos mismo ang may problema, baka masyadong mataas yung standard, kaya kailangan pa ng ganito kakomplikadong sistema para lang masunod? Magandang tanong yan at parang inanticipate na rin ng may akda kasi direkta niyang sinagot yan. Sabi niya, wala raw problema sa utos at dito siya gumamit ng isang Korean phrase marahil dahil sa background niya. Ang sabi niya, ang utos daw ay nongnoki jikil suin nungot. Teka, ano yun? Paano yun? Nok-nok-hi? Chuk 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 chuk. Nok-nok-hi jikil suin nungod? Ang ibig sabihin niyan, isang bagay na sapat at kayang-kayang sundin o mas malapit pa, more than enough to be kept. Ang implication, hindi lang siya posible, dapat madali lang siyang sundin. Nakakagulat yun. Kasi yung buong usapan natin kanina, imposible, ang hirap. Tapos sasabihin niya, madali lang pala dapat. Parang, anong hindi nagtutugma? Yung problema raw, wala sa utos, nasa estado ng nilalang. Dahil nga yung kalayaan hindi pa perpekto, may puwang pa para sa pagdududa. May posibilidad pa na magkasala. At yung plano ng Diyos, bago pa man ang creation, ay dalhin yung kalayaan na yon sa kaganapan at yung puso ng prosesong yon, yung krus. Kaya pala, binanggit doon na hindi pa ganap na napatutunayan sa buong universe na kayang sundin yung utos. Naalala ko, may mga anghel pa raw na nadududa at hindi pa nabubuhay muli lahat ng mga saksi. Parang may malaking paglilitis na nangyayari at hindi pa tapos. Tumpak, parang isang cosmic trial. Pero may isang bahagi sa source mo na, alam mo yun, nagpapakita ng bigat nitong disenyo. Kasi kinikilala ng may akda na ito'y masakit na proseso. Lalo na para sa Diyos. Paanong naging masakit para sa Diyos? Kasi yung krus, yung misong solusyon, inilalarawan niya bilang isang bagay na sobrang sakit para sa ama at sa anak. Isang sandali ng matinding pagdurusa kung saan kailangan talikuran in a way ng ama yung anak. Yung solusyon mismo may kaakibat na sakripisyo at sakit para sa manlilikha. Grabe, ang hirap isipin nun na yung solusyon nagdudulot din ng sakit sa nagbigay ng solusyon. At dito na parang bumigay na yung may akda, no? Nagsimula na lang siya magtanong, bakit? Bakit kailangan ng ganitong proseso? Oo, sa huling part ng sulatin, sunod-sunod na yung mga tanong niya na parang wala ng sagot. Mga tanong na bumabagabag sa kanya. Mga tanong na tulad ng, bakit kailangan bigyan ng free will kung hahantong lang dito?
Bakit kailangan ng biyaya para mabuhay? Bakit hindi na lang ibinigay ng buo? At yung pinakamabigat, bakit kailangan ng pagdurusa? At sa dulo ng lahat ng tanong na yon, matapos yung lahat ng detalyado at logical na pagtalakay, ang pinakatapat, pinakamahina at marahil pinakamakapangyarihang sagot niya, isang parirala lang, nanan murugita, na ang ibig sabihin ay, Hindi ko alam. Isang pag-amin na sa kabila ng lahat ng pagsisikap niyang unawain, may mga bagay na misteryo, mga bagay na hindi niya kayang abutin. At sa harap ng misteryong yon, ang tanging tugon na lang daw niya ay pagsunod. alam mo, sa lahat ng tinalakay natin, yan yung pinakatumatak sa akin. Ang tapang na aminin yan. 'Di ba? Pagkatapos ng lahat ng komplikadong paliwanag, lahat ng argumento, yung pag-amin na may hangganan yung kaalaman mo. Nagpapakita to ng isang uri ng intellectual honesty na hindi lahat ng tanong may sagot na abot ng isip. So, pagkatapos ng lahat, ang pinakamalalim na aral pala mula sa source mo ay ito. Ang tunay na pananampalataya, hindi yung may sagot ka sa lahat, kundi yung lakas ng loob na magpatuloy. Kahit ang sagot mo sa maraming tanong ay, hindi ko alam. Ang buong argumento bumabalik sa ideya ng pag-asa, ng dependency, na ang tunay na pag-ibig at ang buhay ay hindi resulta ng sariling galing, isang regalo siyang tinatanggap. At yan yung nagiiwan sa'yo ng isang mahalagang tanong. Isang bagay na hindi direktang sinabi, pero binuksan ng material mo. Kung ang pili ng Diyos ay isang disenyo, kung saan yung kaganapan, yung perfection ng kalayaan, ay natatagpuan hindi sa pagsasarili, kundi sa pag-asa at pagtitiwala sa Kanya, ano talaga ang ibig sabihin ng maging ganap na nilalang? Ano sa tingin mo ang direksyon ng tanong na yan? Anong pahiwatig? Siguro ang paliwatig ay ito. Marahil yung tunay na kalayaan, hindi yung kaya mong gawin lahat mag-isa, na parang hindi mo kailangan ang kahit sino. Marahil ang pinakamataas na anyo ng kalayaan ay yung kalayaang pumili na umasa, yung kalayaang magtiwala at yung kalayaang tanggapin. Na kailangan mo ng tulong mula sa isang bagay na mas dakila sa'yo.